Isang mabiyayang Biyernes ng umaga sa ating lahat, mga kasolidara. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa panibagong umagang Kanyang ipinagkaloob sa atin. Isang biyaya ang muling magising, makahinga, at magkaroon ng pagkakataong makapagnilay-nilay upang purihin at sambahin ang Diyos na siyang ating matibay na sandigan at kanlungan sa lahat ng panahon. Sa gitna ng mga pagsubok, alalahanin natin na si Kristo ang ating the solid rock, ang matatag na pundasyon ng ating pananampalataya. Maaring magbago ang mga sitwasyon sa ating paligid, ngunit ang pag-ibig, katapatan, at mga pangako ng Diyos ay nanatiling hindi nagbabago. Sa umagang ito, ihanda natin ang ating mga puso at isipan. Iwan muna natin ang ating mga alalahanin at ituon ang ating pansin sa Panginoong Hesus. Naway ang ating mga pagpupuri, panalangin, at pagninilay sa Kanyang mga salita ay maging daan upang lalo tayong mapalapit sa Kanya at makatanggap ng bagong lakas, pag-asa, at inspirasyon para sa buong araw. Samahan ninyo ako sa pananalangin, mga kasolidra. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyo na may pusong puno ng pasasalamat para sa mga mangingisda at magsasaka sa araw-araw na nagsisikap upang magkaroon ng pagkain sa aming hapag. Panginoon, Ikaw ang siyang nagbigay ng dagat at lupa at ng ulan at sikat ng araw. Hinihiling namin na iyong patuloy na paggabay at magpapala sa kanilang gawain. Ingatan mo po sila sa kanilang paglalayag sa dagat, sa malakas na alon, sa malakas na hangin at anumang panganib na maaaring dumating. Bigyan mo silang ng kaligtasan, lakas ng katawan at maayos na ani sa bawat pag-uwi. Sa mga magsasaka, Panginoon, naway pagpalain mo ang kanilang mga pananim. Bigyan mo ng tamang panahon, hindi labis na tagtuyot at hindi rin labis na ulan. Naway maging masagana ang kanilang ani at matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya at ng buong bayan. Panginoon, pagkalooban mo rin sila ng tibay ng loob sa gitna ng pagod, kakulangan, at pagsubok. Palakasin mo ang kanilang pananampalataya na ikaw ang kanilang tagapagtaguyod at hindi mo sila pinababayaan. Pagpalain mo rin ang kanilang mga pamilya. Bigyan ng proteksyon, kabuhayan, at kapayapaan sa bawat tahanan. Sa lahat ng ito, itinataas namin ang aming pasasalamat at pagpupuri sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang ating pagbubulayan ngayong umaga, mga kasolidra,
ay matatagpuan sa Exodo, Kabanata 26, talatang 30. Ito po ang sinasabi. Gawin mo ang tabernakulo ayon sa planong ipinakita ko sa inyo sa bundok. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kasulidra, ang Exodus, Kabanata 26, talatang 30, ay tumutukoy sa tagubilin ng Diyos kay Moises na itayo ang tabernakulo ayon sa anyo na ipinakita sa bundok. Ipinapakita nito na ang bawat detalye ng sanktuaryo ay hindi basta gawa ng tao, kundi ayon sa banal ng plano ng Diyos. Sa aklat ng Exodus, makikita natin ang malalim na layunin ng Diyos sa pagbuo ng tabernakulo. Hindi lamang ito gusali, kundi lugar ng kanyang presensya sa gitna ng kanyang bayan. Ang Exodus 26:30 ay bahagi ng tagubiling teknikal, ngunit espiritual ang kahulugan. Ang Diyos ang nagtatakda ng pattern. No? Ang tao ay inanyayahang sumunod ng may pagsunod at katapatan. Ang Exodus 26:30 ay nagtuturo ng isang mahalagang prinsipyo. Ang pagsunod sa disenyo ng Diyos ay higit sa sariling idea ng tao. Sa panahon ni Moises, maaring may ibang disenyo o estilo ang mga Israelita kung sila lamang ang masusunod. Ngunit ang Diyos ay malinaw, mga kasulidra. Gawin ito ayon sa ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ipinapakita nito na ang Diyos ay hindi lamang interesado sa resulta, kundi pati sa proseso. Proseso, mga kasolidra. Ang tabernakulo ay hindi pwedeng basta gawin ayon sa kagustuhan ng karamihan. Ito ay dapat sumunod sa banal na blueprint. Dito natin nakikita na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, ang Diyos ng detalye, at ang Diyos ng kabanalan. Sa espiritual na paglalapat, ang tabernakulo ay maaaring larawan ng ating mga buhay. Tayo rin, mga kasolidrak, no? Tayo rin ay tinatawagan na maging tahanan ng Diyos. Kaya, ang tanong, mga kasolidrak, ayon ba sa disenyo ng Diyos ang ating pamumuhay? O ayon sa sarili nating kagustuhan? Maraming pagkakataon na nais natin baguhin ang plano ng Diyos upang umayon sa ating nais. Sa ating relasyon, sa trabaho, desisyon o direksyon ng buhay. Ngunit, ang Exodus 26:30, mga kasolidra, ay paalala na ang tunay na pagpapala ay nasa pagsunod. Kahit hindi natin lubos na intindihan
ang buong larawan. Una, mga kasolidra, ang Diyos ay may malinaw na plano para sa bawat isa. Hindi tayo nilikha ng walang direksyon. Tulad ng tabernakulo, ang ating buhay ay may layunin at disenyo. Ikalawa, ang pagsunod ay nangangailangan ng tiwala. No? Nangangailangan ng tiwala. Si Moises ay hindi laging nauunawaan ang lahat ng detalye, ngunit sinunod niya ang utos ng Diyos. Ang pananampalataya ay hindi lamang paniniwala, kundi pagsunod kahit hindi kumpleto ang ating pagkaunawa. Ikatlo, ang presensya ng Diyos ay nanatili sa lugar ng kanyang inihanda. Ang tabernakulo ay naging lugar ng pakikipagtagpo ng Diyos at ng tao. Sa ating buhay, mga kasolidra, kapag sinunod natin ang kanyang kalooban, nagiging mas malinaw ang kanyang presensya sa ating araw-araw na buhay. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kasolidra. Ang Exodus 26:30 ay hamon na suriin natin ang ating mga plano. Sinunod ba natin ang disenyo ng Diyos o ang sarili nating kagustuhan? Handa ba tayong mag-adjust sa kanyang paraan kahit mahirap? Pinapahintulutan ba nating siya ang magtayo ng tabernakulo ng ating buhay? Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang sa salita, kundi sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ang tabernakulo ay paalala na ang Diyos ay nananahan sa gitna ng mga taong sumusunod sa kanyang mga utos. Tayo po ay manalangin. Aming dakilang Diyos at Ama sa langit, kami po ay nagpapasalamat sa iyong kabutihan at patuloy na paggabay sa aming buhay sa araw na ito. Salamat po sa iyong mga salita na aming napakinggan at napagbulayan. Naway ang lahat ng aming natutunan ay manatili sa aming mga puso at maisabuhay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoon, hiniling namin ang iyong patuloy na proteksyon sa bawat isa sa amin. Ingatan mo po kami sa aming pag-uwi, sa aming trabaho, at sa bawat lakad ng aming buhay. Bigyan mo po kami ng karunungan upang makapili ng tama at lakas upang makayanan ang bawat pagsubok. Tulungan mo po kaming manatiling tapat sa iyo, magpapagkumbaba at maging ilaw sa aming pamilya at sa aming kapwa. Sa lahat ng ito, itinataas namin ang pasasalamat at pagpupuri sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.